May mga lugar na tahimik sa umaga, pero pagdating ng gabi ay para bang may itinatago ang bawat bahay. Ang problema, kapag nagsimula ka ng maghanap ng sagot, ay bihira ka ng makontento sa unang nalalaman mo. Hindi na maalis sa isip ni Anton ang nangyari noong unang gabi niya sa apartment number 7. Kahit ilang beses niyang balikan ng eksena, ay iisa pa rin ang tanong na bumabagabag sa kanya. Kung wala namang tao sa labas ng pinto, sino ang tumawag sa pangalan niya? Sinubukan niyang wag na lang isipin yun, pero sa tuwing mapapatingin siya sa mahahabang gasgas sa likod ng pinto, ay bumabalik ang kanyang kaba. Hindi na sapat ang sabihin, nagkataon lang ang lahat. Pakiramdam niya ay may lihim na pilit na ikinukubli ng buong Barangay 13. Kinabukasan, muli siyang lumabas. Hindi para mamasyal, kundi para alamin kahit may isang taong handang magsabi ng totoo tungkol sa apartment number 7. Una niyang dinaanan ang sari-sari store. Bumili siya ng isang bote ng tubig at saka dahan-dahang binuksan ang usapan tungkol sa apartment. Ayon sa tindera, matagal na raw itong paupahan at marami na ring naging umuupa roon. Ngunit nang tanungin ni Anton kung bakit tila wala namang nagtatagal, biglang nawala ang ngiti ng babae. Tahimik nitong kinuha ang kahon ng mga soft drinks at nagsimulang mag-ayos ng estanteng maayos naman kanina. Hindi na kinailangan ni Anton ng paliwanag. Sapat na ang naging reaksyon ng tindera para malaman niyang may iniiwasan itong pag-usapan. Nagbakasakali pa siyang magtanong sa ibang residente. Isang lalaking nagwawalis ng bakuran ang nagkunwaring hindi siya narinig. Ang matandang babaeng nagdidilig ng halaman ay basta na lang pumasok ng bahay nang marinig ang salitang apartment number 7. Maging ang dalawang lalaking nagkukwentuhan sa waiting shed ay sabay na natahimik at iniba ang usapan. Habang naglalakad pa uwi ay napansin niyang may isang batang lalaki ang mag-isang naglalaro ng holen sa gilid ng kalsada. Tahimik lang itong nakaupo at tila walang kasamang ibang mga bata. Pagdaan ni Anton, kusa itong nagsalita. "Ikaw po ba yung bagong nakatira sa apartment?" Napangiti siya at tumango. "Oo, bakit?" Saglit na yumuko ang bata bago muling tumingin sa kanya. "Kaibigan ko po yung dating kuya na nakatira doon." Napakunot noo si Anton. "Talaga? Ano pangalan niya?" Umiling ang bata. "Hindi ko po alam. Kuya lang kasi ang tawag ko sa kanya eh." Ikinuwento nitong madalas daw silang mag-usap sa hapon. Minsan ay tinuturuan pa raw siya nitong gumawa ng paper airplane at pinapahiram ng cellphone para makapaglaro habang naghihintay ng mga kliyente. Tapos biglaan na lang po siyang nawala. Napahinto si Anton. "Hindi ba siya nagpaalam?" Umiling ang bata. "Sabi nila, umalis na daw siya sa apartment." Sandali itong napatingin sa apartment niya. Pero naiwan pa po niya yung tsinelas niya sa labas. Bago pa makapagtanong si Anton, mabilis na lumabas ang isang babae mula sa katabing bahay. "Nico!" Mahigpit nitong hinila ang bata sa braso. "Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag kang makikipag-usap tungkol dyan?" "Pero ma..." Hindi na natapos ng bata ang sasabihin. Halos kalad ka rin siya ng babae papasok ng bahay bago malakas na isinara ang pinto. Nanatiling nakatayo si Anton sa gitna ng kalsada. Kung totoong umalis ang dating tenant, bakit naiwan pati ang tsinelas nito? Mas lalong dumami ang mga tanong sa isip niya. Habang pabalik siya sa apartment ay nadatnan niyang muli
ang matandang lalaking nakaupo sa waiting shed. Nakatingin lang ito sa apartment number 7 habang tahimik na hinihit-hit ang halos ubos ng sigarilyo. Nang mapansin siya nito ay marahan itong nagsalita. Hindi ka pa rin umaalis. Napabuntong hininga si Anton. Paano ako aalis kung walang gustong magsabi kung ano ba talaga nangyayari dito? Hindi agad sumagot ang matanda. Matagal nitong pinagmasdan ang apartment bago nagsalita. Hindi apartment ang problema. Yun lang ang sinabi nito. Natural na napatanong si Anton kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit sa halip na sumagot, ay tumayo ang matanda. Pinagpag ang alikabok sa pantalon at naglakad palayo. Pagbalik sa apartment ay naisip niyang baka may naiwan pang gamit ang dating umuupa. Kung totoong maraming tao ang nawala roon, ay imposibleng wala silang naiwan kahit isang bakas. Isa-isa niyang sinuri ang mga drawer, cabinet at bawat sulok ng kwarto. Halos susuko na siya nang bahagya niyang maitulak ang kama at makarinig ng matigas na bagay na tumama sa sahig. Lumuhod siya at sumilip. May isang lumang cellphone na tabunan ng makapal na alikabok. Inakala niyang sira na ito, pero nang pindutin niya ang power button ay nagliwanag ang screen matapos ang ilang segundo. Wala na itong SIM card at burado na rin ang halos lahat ng laman. May isa lang na folder na hindi ginalaw. Voice recordings. 11 audio file ang laman nito. Magkakasunod ang petsa na para bang may isang recording na ginawa bawat gabi. Pinili ni Anton ang pinakahuli. Sa umpisa ay mahina lang ang maririnig na ingay sa paligid. Maya-maya'y lumakas ang paghinga ng isang lalaki na pilit pinipigilan ng sarili na gumawa ng kahit na anong tunog. Ilang segundo ang lumipas bago narinig ang 3 mababagal na katok. Kaparehong-kapareho nang narinig ni Anton noong unang gabi niya sa apartment. Kasunod noon ang nanginginig na boses ng isang lalaki. Huwag mong buksan. Huwag mong buksan. Pagkatapos noon ay may malakas na kalabog na parang may natumbang gamit. Naputol ang recording. Matagal na nakatitig si Anton sa screen ng cellphone. Kung naiwan ng dating umuupa ang cellphone, paano siya nawala nang hindi man lang ito binabalikan?